isip at damdamin ng lahat ng mga taong makakarinig ng mga salita mo ngayong gabi. Lord, lahat ng hadlang, lahat ng gawa ng kaaway ay aming sinasawata at pinawalan ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Bukas na puso at kaisipan ng aking hinihingi, iparanas mo sa bawat isa, Panginoon, na narito. Lord, huwag mong hayaan na parang baging patingaw lamang sa kanilang pakinig ang iyong mga salita, kundi ito'y tumimo sa puso, isip at damdamin naming lahat ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Salamat po, Panginoon. Ikubli mo rin po ako sa iyong likuran. Ikaw po ang mangusap. Ikaw po ang magpakahayag ngayong gabi. Ito po ang aking dalangin, Ama, na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay ganito: sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. So nais ko pong paksahan ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Ang paksa po ay KKK. Kung sa school, ang meaning po ng KKK, sino pong nakakaalam ng meaning sa school ng KKK? Kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan. Yan po ang meaning ng KKK. Kung tama po ako sa akademya. So, hindi po yan ang ating pag-aaralan, kundi ang salita ng Diyos na kung saan po ang unang K na nais kong sabihin sa inyo ay ang kasalanan. Lahat tayo ay mayroon itong K na to. Lahat tayo, mga kaibigan, ay mayroon taglay na kasalanan. Hindi ko sinasabing ako po na nangangaral ng salita ng Diyos ngayon ay wala ng kasalanan. Kundi nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, kailangan ko si Kristo. Yan po ang ginawa ko noon, nung ako ay wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Kasalanan, ito ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay malayo sa Diyos. Sabi po ng Isaiah 59:2, ikinubli ng Diyos ang kanyang mukha dahil sa ating mga kasalanan, kasamaan, at lahat ng ating mga karaingan, lahat ng ating mga kahilingan ay hindi niya tinutugon. Ibig sabihin, kaibigan, dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga kalikuhan, dahil sa ating mga kasamaan, ang mukha ng Diyos ay kanyang ikinubli. Na kahit anong panalangin mo, kung ikaw may karamdaman, kahit anong daing mo, kahit anong hiling mo sa Panginoon, ay hindi niya tinutugon dahil nahahadlangan ito ng kasalanan. Na ang kasalanan ito ay galit ang Diyos sa kasalanan, pero mahal ka ng ating Panginoon. Kaibigan, ang kasalanan ang nagiging dahilan para hindi ka tugunin ng Diyos sa iyong mga kahilingan. Kaibigan, lahat tayo ay kandidato sa pangalawang K na nais kong sabihin sa iyo, kamatayan. Ito po yung pangalawang K. Una po yung kasalanan, ay pangalawa ang kamatayan. Hindi po yung literal na kamatayan ang tinutukoy ng salita ng Diyos, kundi ang kamatayan na sinasabi po sa Hebreo 9:27, sabi po doon, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. Kaibigan, kung mamamatay ka na hindi ka nagsisisi sa iyong mga kasalanan, nais kong sabihin sa iyo, ang iyong papupuntahan ay iyong pangalawang kamatayan na papunta sa kapahamakan. Lahat tayo, kaibigan, ay nangangailangan na humarap sa Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay huhukuman. Pagkatapos ng physical death, tayo po ay haharap sa Diyos, tayo po ay lahat lilitisin. Ang lahat ng ating mga kasalanan, ang lahat ng ating mga ginawa ay lilitisin sa harapan ng ating Panginoon. Kaibigan, hindi ito ang kalooban ng Diyos na tayo ay mapahamak. Hindi ang kalooban ng Diyos
ay tayo ay mapunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sapagkat ang pangatlong K na nais kong sabihin sa iyo ay ang kaloob ng Diyos na walang bayad na nais niyang ibigay sa iyo, kaibigan, ngayong gabi. Ang kaloob ng Diyos na walang bayad, ito ay ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Nung siya ay pinanganak dito sa mundo, ibinigay niya ang kanyang buhay nung siya ay tumubos sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kung matatandaan mo, kaibigan, yung panahon na siya'y ipinako sa krus, sabi ng Panginoong Yesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa.